Just another night, moonlit sky above our heads. You sing to me a song, I'll find words that make sense. Good morning guys. Ipapakita ko sa inyo kung paano i-check itong bridge rectifier. Isa tong uri ng diode. At ito naman, ito yung diode. Ipapakita ko lang sa inyo kung paano ito i-check. Bali, itong rectifier na to ay isa to gold to. At itong diode na ito ay gold rin ito. Ayan, tingnan natin. Ang gagamitin natin ay ang analog tester. Nakaset tayo sa times 1. Pag-check nito, kung nakikita nyo, mayroong nakalagay na plus dyan, plus siya. At sa yan, sa tapat yan, ito yung minus ito. Pag nandito yung positive, ay expected na po na nandito yung negative. At kung nandito naman yung AC, at expected na po rin na yung AC ay nandito rin. Yan, bali magkatapat sila, ganyan. Plus at minus. Yan, yun yung DC at AC. So, paano natin i-check? Yung T-spread nyo ay nakalagay dito sa yan, dito. Ito yung plus, ito yung plus, yan. At dito natin ilagay sa AC. Yan, kita nyo ba nagre-reflect siya? Yan, nagre-reflect siya. At pag ibaliktarin natin yung T-spread, ito, pag babaliktarin natin ito, ulitin natin, ganyan, yan, reflect siya. Yan. Pag baliktarin natin yung T-spread, dapat hindi siya mag-deflect. Nung una, dito yung pula, no? Dito yung pula. Diyan. Pag baliktarin natin yung T-spread, dapat hindi siya mag-reflect. Tester. Yan, nandito na yung itim. Yan. Kita niyo ba wala? Yan ang normal. Yan, good. Kasi pag nag-deflect ang tester, kahit binaliktad natin yung T-spread, ibig sabihin ay sira yung bridge rectifier natin. Sira yung diode sa ilalim. Yan, good. Yan, wala. At mayroon.
ano yan, dito tayo nagtitest. Dito na naman tayo, balik rin natin. Yan. Kung positive siya, dapat negative ito. Dahil positive siya, dapat dito ay negative. Ito banda. Natin. Tignan natin, mag-reflect pa. Yun, nag-reflect siya. Yan. Yun. Pagbalik rin naman natin, siya yung pula dito, dapat hindi siya yan. You know? Yan. Wala siya. Diba? Yan, wala. Wala. Ito. Reflect siya. Nag-deflect. Deflect siya. Hindi. Tandaan nyo mga kaibigan, pag analog tester ang gagamitin natin, pag positive dito, talagang pula ang gagamitin natin, pula. Pag analog tester ang gagamitin natin, kita nyo ba? Yan, oh. Yan, reflect siya. Yan. At dito naman kasi negative ito, negative ang gagamitin natin. Yan. Yan. Pero kung gumamit tayo ng digital tester, yan. Iba kasi sa digital tester eh. Tingnan natin ha. Kita nyo ba yan? I-select natin yan. Mayroon nakalagay na select. Yan. Yan. Nakikita nyo ba yan? Yan. Yan ang diode mode. Yan. Diode mode yan. Lagyan natin. Diba kanina doon sa positive ay yung test pad natin ay pula. Yan. Pula. Yun sa positive. Test pad natin pula. Tandaan nyo mga kaibigan na kapag mag-test kayo ng diode o kaya rectifier sa digital, hanapin nyo yung may arrow na ganito. Yan, diode mode yan. Yan. Ngayon, ang sa digital tester, baliktad naman yung test pad nya. Gagalaw itong yung reading nito kung sa positive, itim ang gagamitin natin, itim. Natin na. Kung naalala nyo, kanina sa positive, pula ang ginamit natin. Ngayon,
pula ang ginamit natin, yun nag-reflect siya ang dito, yung needle niya. Pero sa digital tester, ang gagamitin natin sa yung na may plus, itong itim para gagalaw itong natin. Yun, kita nyo ba? Yun yung positive, yan gumalaw siya. Yan, itim siya. Ang positive itim ang ginamit ko. Yan. Pagbalik rin naman natin yung T-Sprad. Yan. Ito pula, hindi naman siya gagalaw itong reading. Yan. Yan. Wala. Yan. Good yan. Yan ang ibig sabihin na good. Tandaan nyo, kapag digital ang gagamitin nyo, isit inyo sa diode mode. Sa diode mode kapag digital. At itong pula at itong yung itim dito nyo ilagay sa positive. Yan, reading siya. Pagbalik rin naman natin, yan, wala. At dito naman sa kabila, dahil negative ito, gagalaw din ito kapag sa pula natin gagamitin. Yun, gagalaw siya. Yan. Pag dito naman sa itim, hindi siya gagalaw. Yan. Baka kasi makuan kayo, magkamali kayo ng diagnose. Pero kapag gumamit kayo ng, huwag niyo kalimutan, pag gumamit kayo ng digital, ito kayo, subukan nga natin gagamitan ng ohms. Hindi ko kasi yan ohms yan, naka ohms. Subukan natin kung ano ang reaction nya. Positive, gamitan natin. Ito pula. Sorry po. Yun, walang reading kahit naka ohms. Yan, wala siya. Sa kilo ohms siya to. Ito yung resistance pala ito. Kilo ohms tayo. Yan, ohms yan, ohms. Hindi pala resistance yun. Ito yung ito yung kilo ohms at saka mega ohms. Yan, kilo ohms at mega ohms. Ito yung diode. Ito yung continuity. Yan, tutunog siya pag walang putol yung wire natin. Yan, tutunog siya. Ito yun sa kilo ohms at mega ohms. Try natin. Wala talaga. Hindi gumalaw kahit ohms. Pero pag idikit natin to, gagalaw ito. Yan, gumalaw siya. Pero dito wala. Yun gumalaw. Okay. Pero hindi siya stable yung reading niya. Hindi stable yung reading. Tingnan natin. Yun mo. Hindi stable yung reading niya, pabago-bago. Yan, pabago-bago. Dito tayo sa kabila.
3 ohms. Hindi talaga. Dapat naka-diode mode kayo. Yan. Yan. Diyan talaga ang proper na na selection pag nagche-check kayo ng diode o kaya rectifier. Yan. Yan. At ito naman, itong diode na ito, yan, diode, kita nyo ba maliit? Halos walang pinagkaiba pag nagche-check na tayo ng ganito. Yan, kasi itong rectifier ay isa tong uri ng diode. Yan. Tingnan natin. Ito, kung nakikita nyo ba mayroong puti. Yan, oh. Mayroong puti sa dulo. Yan. Mayroong puti sa dulo. Check natin. Yan, wala. Wala siyang reading. Balik tayo natin. Ulit. Yan, wala siyang reading. Yun, mayroon. Meron siyang reading. Baliktad. Yun, wala. Yan, good ito. Subukan natin. Yan. Sa analog. Yung walang reading, oh. Yan. Yan. Yan, good ito. Itong diode na ito ay good. Ito kasi ang normal. Kasi pag mag-deflect siya sa dalawa, yan. Tulad yan. Halimbawa, ganyan. Yan, gumalaw yung needle natin. Yan, gumalaw. Pag baliktarin natin yung diode at pag ganyan natin, gumalaw pa rin yung needle, ibig sabihin, sira itong diode. Dapat hindi siya gumalaw. Yan, good ito. Itong good. At meron dong nayo. Para siyang nasusunog. Yan, tignan natin. Yan, good ito. Ang diode kasi, ganyan itong forma ng diode. Mayroon itong parang mayroong puti. Yan, oh. Yan. Nakita nyo ba? Mayroong puti sa dulo. Yan, tingnan natin.
Ito yung backlight. Backlight ito ng TV. Ito backlight. Yan. At ito naman, ito yung LED. Paano natin i-check? Paano natin i-check yung LED natin kung sira ba o hindi? Tingnan natin. Ito yung mataas, 'di ba? Mayroong mataas diyan, no? Yung paa niya mataas. At saka yung isang paa ay mas maiksi kaysa yung isa. At try natin. Kung hindi natin i-check sa tester yan. Yan. Kung wala kayong battery, pwede sa tester yan. Itong mataas, dito natin ilagay sa try natin dito sa itim natin kabit. Yun, umilaw siya. Yun, umilaw. So ibig sabihin, sa pag-test ng LED pwede lang gamitan ng tester. Yun, umilaw. Pagbalik rin natin ito di kung na tandaan nyo, yung maiksi na paa dito sa pula natin sa test plug na gamit. Ayan. Yun, pabaliktarin natin ha. Ito, baliktarin natin. Yan. Wala. Hindi milaw. Saka hindi gumalaw yung tester natin. Yun, hindi. Yan. Ganyan. Yun, umilaw. Yun. At ito yung backlight. Yan. Try natin i-check. Mayroong kuan dito. Yan, mayroong maliit na butas at saka yan. Mayroong nakalagay dito na yan, negative. Nakita niya ba? Mayroong positive at saka mayroong negative. Yung negative ang gagamitan natin, sige natin, yun, umilaw. Yun, umilaw siya. Pagbaliktarin natin yung display. Yan, wala siya. Yun. So ibig sabihin, itong mayroong nakalagay na negative, sa pula natin ilagay itong test pad. Pag ito naman yung positive naman, ito naman yung ilalagay natin, yung itim. Diba? Yan. Pag-check. Pero kung mayroon kayong battery, yan. Kung mayroon kayong battery ganito, pwede battery lang natin ito i-check. Yan. Gamitan natin ng wire. Ito yung mahabang paa. Yan. Ito yung mahabang paa.
Lagyan natin ng wire. Sa battery, ang positive, ito yung mayroong yan. Parang mayroong kuwan siya. Mayroong, hindi katulad sa isa, yung isa flat lang. Ayan. Ayan, flat lang siya, flat. Ang positive, itong mayroong, yan, mayroon oh. Mayroon naman nakalagay na positive. Yan, mayroon nakalagay na positive. Yan, positive. Ito naman, yan, negative. Yung negative na battery, dito natin ilagay sa yung mahaba na paa. Yan, kita nyo ba yung mahabang paa? Testing natin. Hindi. Wala. Ay, baliktad natin. Hindi umilaw eh. Hindi siya umilaw. Bakit kaya? Lagyan natin ng sa pang battery. Yan, dalawang battery ang gagamitin natin. Babain natin ating extra. Ulitin natin kung saan siya umilaw. Kung saan siya umilaw. Yan. Bali itong negative, umilaw siya sa positive. Yan. Itong pula. Try natin sa battery. Dalawang battery ginamit natin. Ito yung positive. Yan, positive yan. At ito naman yung negative. Try natin. Para mahirap ah. Gagawa tayo ng dapat kung negative itong sa dulo, pag negative dyan, dapat dito positive. Yan, ganyan natin. Hindi pwedeng magkasalubong yung dalawang positive, at hindi rin pwedeng magkasalubong ang dalawang negative, kasi ito 1.5 ito, at ito rin 1.5. Pag isiniris natin ito, yan, ganyan, 1.5 plus 1.5 equals 3 volts na sila. Yan, 3 volts. Kasi naka-series eh. Yan.
sila. So 1.5 plus 1.5 equals 3 volts. Tingnan natin kung kaya pa niyang pailawin itong positive. Yan. Yung mahabang paa, subukan natin dito natin ikabit sa negative. Hindi siya. Bakit? Yun. Negative pala. Positive pala ito. Tingnan nyo po Ito yung mahabang paa. At ito yung sa battery, ito yung positive. Yun, umilaw. Yan, umilaw siya. Yan, umilaw. Positive ito ito yung positive. Pero sa tester natin, pero sa tester natin, dito siya umilaw. Yan. Ganyan lang pag-check mga kaibigan. Hindi pala siya iilaw sa isa. Subukan yung isang kuan lang battery 1.5. Kasi siguro ang required dito ng LED na ito ay 3 volts. Pag kulang, hindi siya iilaw. Ayan, hindi iilaw. Ito. Yan, wala talaga. Pero kung gawin natin 3 volts ang battery, ayan, yun, yan, umilaw na siya. 3 volts, yan, 3 volts. Ganyan lang pag check ng rectifier at ito rectifier at ito diode at ito itong LED ay isa ring uri ng diode at ito ay backlight ng TV. Yan, ito yung backlight ng TV. Yan, at ito yung LED. Yan, LED yan. Yan, LED. At may akong ipakitang iba ha. Ito. Kung paano i-test ang transistor. Ale. Yan, wala.
Ayan mga kaibigan, mayroon akong transistor dito. Ayan, i-check natin kung paano mag-check ng transistor. Yan, mas maganda kung i-check natin. At ang gagamitin natin ay ang ito, digital tester. Ang unang hahanapin natin ay kung paano malaman natin kung isya ba ay PNP at NPN. Yan forma niya. Yan. Yan natin. Yan. Oh, ganyan ba? Ang pag-check ng ang transistor ay kasing tulad din pag-check ng diode. Yan. Natin. Ito dyan. Hanapin natin. Ay hanapin natin ang NPN at PNP. Hirap ah. Yan, gumalaw. Kita nyo ba, tester? Yan o, gumalaw o. Yan, gumalaw. Yan. Bali, ang transistor na ito ay NPN. Yan, NPN. Natin na. Ayan siya. Tulupain tayo. Pasensya kayo sa drawing ko ha. Ayan, 4 TL.
645. NPN ito. NPN. Yan. NPN siya. Six four six. 646. Ito naman 650. 650. So ibig sabihin mas malaki ito kaysa dito. Ang mangyayari, ito yung bis, ito yung emitter at collector. Yan ang mangyayari, kasi mas malaki yung emitter kaysa collector. Kung hindi ako nagkakamali, dito yung papasok yung negative, at dito din lalabas yung negative, at ito positive. Ito iwan ko lang kung hindi ko nagkamali. Ito yung negative, positive, negative, parang ganyan. Ganyan lang pag check na transistor. Kung sa digital ang positive, ang pula natin dito natin nilagay. Kung sa digital ang pula dito natin nilagay. Ganyan. Yan. Okay. Dali. Yan. Malaw siya. Iba naman pag ito analog tester. Yan. Kasi sa analog tester, pag sa analog tester naman siya, diba kanina itong gitna, ito yung sa gitna, ito yung pula. Yan, tingnan natin kung gagalaw siya. Yun, wala siya. Ayan, wala siya. Pero kung dito natin ilagay itim sa gitna, yan, baliktad. Itong itim nasa gitna siya. Yan. Wala siya. Yan. Pag sa analog tester, itong maitim na tispra dito natin ilagay sa gitna. Pero kung sa analog naman, kung sa analog tester, itong itim ay dito natin ilagay sa gitna. Parang sa diode din kanina. Yan, kumulaw siya. Pero pag sa digital tayo gumamit, yan, pag digital gamitin natin, ito naman yung subukan natin. Itim ang gamitin natin sa gitna. Yan, wala.
Hindi siya nag-reading dito. Yan, walang reading. So, itong itim gamitin natin. Itim gamitin natin. Yan. Pula. Kung ang pula gagamitin natin, mayroon. Pero kung itim, yan, wala. Yan. Ganyan lang pag-check ng diode. Una, hahanapin ninyo kung ito ba ay NPN or PNP. Yan. Pagkatapos, hahanapin ninyo kung saan ba ang base, collector at ang emitter. Parang ganito. Yan. Ito yung ginawa kong board. Yan. Yan. Hindi kasi pwede magkabaliktad itong transistor eh. Ito yun. Yan. Ganyan lang pag check ng transistor, LED. Ito isang LED rin, backlight ito ng TV, at ito ang bridge rectifier. Ito ay diode. Ito ano ito? Ito yung thermal fuse ng water o hot and cold water dispenser. Yan. Ito yung thermal fuse ng hot and cold water dispenser. Ang mag-check dito ay madali lang. Yan. Madali lang ang pag-check nito. Continuity lang ito eh. Ayan, kung mayroon kayong hot and cold water dispenser, ito yung nakadikit sa hot. Yan. Para mag-automatic na mag-cut off yung tubig ninyo kapag masyado nang mainit na sa 100 degrees Celsius. Yan. Ang yung tester ko ay nakaset pa rin sa times 1. Natin. Bali, ilalagay lang natin sa dalawang terminal. Yan. Yun, gumalaw. Yun, gumalaw. Yan o, gumalaw. Tignan ba? Gumalaw yung tester natin yan. Pag yan ay hindi gumalaw, nalagay na natin yung dalawang test prod natin sa dalawang terminal. Pag hindi yan gumalaw, ibig sabihin ay sira yung thermal fuse natin. Sira. Yan ang pag-check ng thermal fuse. Ito may isa pa. Yan. 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 Ganyan lang pag-check na mayroon kong transistor dito, parang sira na yata ito. Check natin. Wala kasi akong wala akong diode na sira eh. Wala din akong diode.
wala din akong rectifier na sira, kaya hindi ko hindi ko magawa yung comparison kung anong pinagkaiba ng sira at saka, pero yun ang kuan. Basta tandaan nyo lang, kapag yun sa diode ay isa lang yung talagang magdi-deflect. Yan, tulad nito, katulad ganyan. Yan, hindi siya nagdi-deflect. Hindi siya nag-deflect yung tester natin, ganyan tester. Pag baliktarin natin, dapat magdi-deflect siya. Yan ang normal. Pag yung isa magdi-deflect pa rin, silang dalawa mag-deflect sila, yun ang sira. Yan, ito yung good ito. Yan, pag ganyan wala siya, yan ang good. Pag dalawa naman na walang reading, ay sira din. Pag ganyan natin, halimbawa ganyan, wala, tapos pag ganyan din natin wala, o yan, sira ito. Dapat ang normal, pag ganyan natin mayroon, at pag ganyan natin dapat wala. Yan ang good. Yan ang good. Tingnan natin ang transistor na ito. Tingnan natin. Yan, wala. Yan, walang reading. Sa kabila wala rin, walang reading, at saka wala. Tingnan natin sa kabila. Dito tayo. Yun, mayroon reading ba? Mayroon siya. Nakita niyo gumalaw? Mayroon siya dito at mayroon siya dito. Dapat pagbaliktarin natin yung T-spread natin, dapat walang reading. Yan. Mayroon. Sira ito. Ito yung sira. Ito yung may problema. Ayan, tignan natin. Kasi kung nakikita nyo, yung kabilang yung sa kabilang dulo, mayroon siyang reading. Yan, kita nyo ba? Mayroon siyang reading. Kita nyo? Yan, may reading siya. Pagbaliktarin natin ng T-spread, dapat walang reading. Yun, mayroon na dalawa. Mayroon siyang reading. Ibig sabihin, shorted ito. Shorted ito, mga kaibigan. Yan, mayroon ang normal kasi, katulad nito. Ang normal kasi walang reading. Yan, katulad nito. Ito good ito, ha. Yan, mayroon siya. Pagbaliktarin natin, yan, ha. Yan, mayroon. Pagbaliktarin natin, yun, wala. Sa kabila naman, mayroon siya. Yun, wala. Diyan naman wala siya. At diyan naman ay diyan wala.
Yan. Yan ang good. Yan ang good mga kaibigan, wala siyang deflect. Yan, wala. Di katul ay di. Wala. Wala. Hindi katulad ng isang ito. Ito, sira ito. Ay, nagdi-deflect siya. Yan. Malang. Yan, gumalaw siya pareho. Yan. So, ganyan lang mag-check ng ito, isang thermal fuse ng hot and cold dispenser. At ito ay ang bridge rectifier. At ito ay ang LED. At ito ay diode. At ito ay backlight ng TV. At ito ay NPN transistor. Ganyan lang pag-check mga kaibigan. Yan. Tandaan lang ninyo ang analog tester at ang digital tester ay minsan ay hindi magkapareho yung ang seleksyon ng test prod natin, dahil kung natatandaan nyo sa analog tester ay dito yung sa analog tester ay dito yung itim yan sa gitna, pero sa digital tester ang dito ay pula. Yan ang kuwan sa transistor at sa diode at sa rectifier at saka sa diode. Yan, ganyan lang. Ganyan lang pag-check mga kaibigan. At sana may natutunan kayo sa video na to. At uli, magandang umaga sa inyong lahat. Ganun lang pag-check ng ito yung kailangan alam nyo kung paano i-check itong rectifier, kasi ito yung madalas ginagamit, lalo na sa panahon natin ngayon ay puro na electronics yung mga appliances natin. Dito kasi papasok yung 220 volts yung AC, yan yung dalawang ito. Dito naman lalabas yung DC supply nya. Kaya ito yung ang function ng rectifier ay siya yung nagka-convert ng AC to DC. Kaya nakayanan ng aparatos natin na mag-supply tayo ng 220 dahil dito. Kasi kung hindi dahil dito ay hindi mo ko-convert yung AC to DC. Ay malaking function ito sa power supply natin. Itong diode bridge rectifier. Okay. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang umaga.